Part 1. Prologue. Micaela Cassandra Mondragon, or Sandra for short, was an arrogant, vain, and Diyosa ang tingin niya sa kanyang sarili. Sino mang gustong kumalaban sa kanya, napapatiklop niya, kahit ang sariling ama, sukurin sa pagiging arrogante ng dalaga. Iyon ang naging therapy ni Sandra sa dami ng heartbreak na pinagdaanan niya. Hanggang sa makatagpo siya ng isang mayamang estranghero sa bar. Sa unang pagkikita pa lamang, agad na siyang humanga rito. Kaya ang akala ni Sandra, iyon ang simula ng muling paglambot ng matigas niyang puso. Pero hindi pala, dahil literal na one-night stand ang nangyari sa kanila. Bigla na lang ito naglaho at hindi na muling nagpakita pa. But she couldn't forget him. Mas lalong hindi niya ito mapatawad sa pagtalikod sa isang Micaela Cassandra Mondragon at muling pagwasak sa puso niya. Hanggang nasagad na ni Sandra ang pasensya ng daddy niya. Ipinadala siya nito sa isang malayong farm para maranasan daw niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao. And there, she met Leandro Villarreal, ang magsasaka na saksakan ng gwapo. Dahil sa bitterness ng kanyang puso, si Sandra na lang yata ang hindi apektado sa karisma ni Leandro at wala siyang pake, lalo at sagad sa kasungitan. Pagdating sa kanyang binata, ginawa pa siya nitong yaya. Pero aminado ang dalaga na kahit lihim pa rin siya naghihintay sa pagbabalik ng mayamang estranghero, lihim na kinikilig ang puso niya sa magsasakang si Leandro. Nang sa wakas, ngumiti ito sa kanya. Nang dahil sa ngiting iyon, unti-unti na kayang mapalitan ng sweetness at bitterness sa puso ni Sandra. Feeling niya, sa wakas magiging buo na ulit ang puso niya. Until she learned about Leandro's secret. Walang halong pagmamadali na binagtas ni Sandra ang hallway, kahit alam niyang isang oras na siyang late sa kanyang first subject. Wala siyang pakailam kung mahuli man siya sa first day niya rito sa St. Rose University. Hindi porket nasa poder na ulit siya ng ama, magpapakabait na siya. No way, anang kanyang isip. Micaela Cassandra Mondragon is always sa Micaela Cassandra Mondragon. Aminado siyang hindi kasing laki ng pinanggalingan niyang school sa Italy, itong St. Rose University. Kahit pa nga isa ito sa pinaka-prestiyosong universidad sa buong bansa. Pero pagpasok pa lang kanina sa gate, napahanga na siya sa ganda at linis ng paligid. At base sa mga napansin niya, bukod sa alam niya, walang duda na puros anak ng makapangyarihan at mayayamang tao nag-aaral dito. Wow, ang ganda ha? Sino siya? Narinig niyang bulalas ng isa sa 3 estudyanteng nadaanan niya. Ngayon ko lang siya nakita dito ha. So for sure, transfer yan. Maarting sagot naman ang katabi nito. Tumaas lang ang kilay ni Sandra. Sanay na siyang nakakaagaw ng pansin. Mapababae man o lalaki. Sino ba naman ang hindi makakapansin sa maladyosa niyang ganda na namanan niya sa kanyang ina na isang Filipino-Italian? Idagdag pang style of fashion niya. Sanay siyang lumabas ng bahay na parang modelo at alam ng dalaga na araw na iyon ay panalo na naman ang outfit of the day niya. Mula sa itaas, nakalugay ang kulay burgundy at alon-alon niyang buhok. Natural na tulad niyang mestiza ang mamula-mulang balat kaya hindi na siya naglalagay pa ng makeup. Bukod sa paborito niyang red lipstick, marami na kasi ang nagsasabi na bagay daw sa kanya ang mala Angelina Jolie niyang lips. Plus she's wearing the latest design of her personal fashion designer, isang red mini dress na hapit sa katawan niya. Kaya litaw na litaw ang kanyang kaseksihan. Tinernuhan niya ni Sandra ng strappy high heels. At dahil long-legged, kaya lalo siyang nabukang beauty queen. Grabe! Patili na puri uli sa kanya ng naunang babae. Ang ganda talaga niya. Kamukhang-kamukha niya yung idol ko. Napatigil si Sandra nang marinig niya ang hindi kilalang pangalan na binanggit ng babae. Ayaw na ayaw niyang kinukumpara siya sa ibang tao. Dahil para sa kanya, nag-iisa lang ang Micaela Cassandra Mondragon. Iyon ngang ihalin tulad na siya sa isang sikat na Hollywood star, hindi pa niya kinatutuwa eh. Sa isang tao pa kaya na hindi niya kilala. Kaso ang yabang, kumakatune up naman.
That shit thinks she's some kind of a prima donna. Kontra naman ang isa pang babaeng kasama ng mga ito. Ang sexy nga. Ang laki naman ng bunganga. Nagpanting ang tenga niya. Biglang gumana ang kamalditahan niya. Nakapamewang na hinarap niya ang tatlong babae. Inuna niya ang babae ng lait sa kanya. May problema ka ba sa labi ko? Matapang at derechahan niyang tanong. Pero mukhang palaban din at nakipagtarayan pa sa kanya. Meron. Bakit? May reklamo ka? Humalikip-kip si Sandra para pigilan ang sarili. Nangangati kasi ang kamay niya na manampal. May sarili kasi siyang rule pagdating sa pakikipag-away. Hindi siya makikipagpisikalan hanggat hindi siya inuunahan. At para i-dare ang babae, paulit-ulit niya itong sinipat mula ulo hanggang paa. Saka tumawa ng malakas na animoy demonyita na ipinagtaka naman ng tatlong babae. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Napipiko nitong tanong. She just laughed wickedly. Na-realize ko lang na bakit nga ba kita papatulan? Hindi naman tayo magka-level. Diyosa ako at mukhang halimaw ka naman. Sinadya pa niyang lakasan ng boses para marinig ng lahat na nakapaligid sa kanila na mga oras na yun, na mula magkabilang pisngi ng babae at nanlisik ang mga mata. Baguhan ka lang dito, kaya hindi mo kilala ang kinakalaban mo. Natatawa kunwari na binalingan ni Sandra ang katabi nito. Sino bang babaeng mukhang paa na to? Ang mukhang paa na to na nilalait mo ay anak lang naman ni Ramon Arevalo, ang #1 senator ng Pilipinas. Biglang sabat nito na halos sumabog na sa galit. Nalihim naman niyang ipinagdiwang. Ilan lang ang mga politikong kilala niya sa Pilipinas at yun ang naririnig niyang sinusuportahan ng kanyang daddy tuwing eleksyon. At isa pala sa mga yun ang ama ng malditang babaeng to. Small world. Kunwaring nagulat at napatakip sa bibig si Sandra. So anak ka pala ng isa sa pinakakurap na tao sa bansa. Doon na hindi nakayanan ng babaeng pamamahiya nito. Mabilis itong hinila ang buhok niya. Pero dahil hindi hamak na mas matangkad si Sandra sa height niya na 5 feet and 8 inches at nasa 5'3" lang naman ang kalaban, kaya hindi siya natinag. Sa halip, ito pa ang muntikang masubsob ng itulak niya. Sinubukan silang awatin ng mga kasamahan nito pero wala ring nagawa. Ayaw tumigil na babae sa pagsabunot sa buhok ni Sandra. Kaya hiniklas niya ang damit nito. At dahil manipis lang ang tela noon, kaya mabilis niya yung napunit. Kung hindi pa nga ito hinila ng mga kaibigan, baka tuluyan na naya itong nahubaran. Samantalang hindi man lang hinihingal ang dalaga. Nagawa pa niya mag-retouch ng lipstick bago niya muling hinarap ang babae. Next time, huwag kang magmaganda kung mukha ka naman paa. Panguuyam niya rito. You will pay for this, you shit! Galit na sigaw nito bago patakbong umalis para matakasan ang kahihiyan. Noon lang napansin ni Sandra na napapalibutan na pala sila ng kapwa-estudyante. She just flipped her hair. The nerve. Ang yayabang magsimula ng away, duwag naman pala. Iiling-iling nakausap niya sa sarili. At aktong aalis na siya nang biglang harangin siya ng isang lalaking mukhang kahoy na tinubuan ng kabuti. Hi, miss. Ang astig mo naman. Dumila pa ito sa harapan niya, sabay kindat at naglahad ng kamay. Can I have your phone number? Literal siyang napangiwi. At kinilabutan talaga siya. Hindi na bago kay Sandra ang ganitong sitwasyon. Sa Italy pa lang, sanay na siyang pinagkakaguluhan ng mga lalaki. At hindi niya ikinakaila na ilan sa mga iyon, tinutulan naman niya. Gayon pa man, mas mataas pa rin ang standard niya pagdating sa lalaki. Hindi siya pumapatol sa mga tulad nitong hininga pa lang, amoy manyakis na. Hiyok! Mamamatay muna siya bago nito mahawakan ang kamay niya. Step back, you shameless perv. Sigaw niya rito, na agad namang napaatras. Muntik pa niya itong hampasin ng shoulder bag, kung hindi lang sinandiri na mapadikit sa manyakis na ito. Ang mamahali niyang bag. Bago umalis, narinig pa ni Sandra ang pagtatawanan ng mga kapwa-estudyante dahil sa pagkapahiya ng lalaki. Ang iba naman, sobrang nainis sa inasta niya. Ang ganda sana, kaso sungit at mapanlait. At super yabang pa. Ang arugante pa kamo. Napailing na lang si Sandra at sa kataas noong nagpatuloy sa paglalakad. Shit, you don't know what I've been through. The corners of her mouth curved into a bitter smile, revealing a mix of emotions.
Kung alam lang nila ang naging buhay niya noon sa Italy bago niya narating ang kung ano man siya ngayon. Kaagad na uminit ang ulo ni Sandra nang pagdating niya ng classroom ay nakita niyang dinuduro-duro ng magiging professor niya ang isang nerd na estudyante. Sa lahat naman talaga ng mga nerd na kilala ko, ikaw lang itong pinakabobo. Pamamahiya nito sa babaeng nakasuot ng long sleeve at mahabang palda. Makapalang salamin nito sa mga mata at may pimples pa. Nakayuko na ito habang umiiyak. Napatiimbagang siya sa narinig. Dali-dali siyang pumasok ng class at walang ano-anong sinugod ang magiging teacher niya. Itinulak niya ito na malakas palayo sa babaeng nerd. Stop it! Wala kang karapatan para saktan at ipahayang walang kalaban-labang tulad niya. Nagulat ang lahat sa malakas na sigaw na iyon ni Sandra, lalo na sa pagtulak niya sa professor. Galit na galit at hindi makapaniwala na hinarap siya nito. Dahil hindi naman siya pumapayag na ibalandra siya palagi ng kanyang ama sa public, kaya siguro hindi siya nito nakilala kaagad. At sino ka sa palagay mo para mangialam? Taas noon na hinarap niya ito. I am Micaela Cassandra Mondragon, the única hija of Don Luis Matias Mondragon. So kung pagod ka ng turuan ng mga estudyanteng may mahinang utak, mabuti pang umalis ka na lang dito sa St. Rose. At kung gusto mong mapabilis yun, sasabihin ko lang kay Daddy para isumbong ka sa management dahil bawal tong ginagawa mo. Sa ganitong pagkakataon lang siya magiging proud na anak siya ng daddy niya dahil alam niya, pangalan pa lang nito, kinakatakutan na. Itinuturing na isa sa pinakamayamang tao sa bansa at business tycoon si Don Luis Matias Mondragon, ang kanyang ama. Sa dami ng malalaking negosyo nito, hindi na iyon kayang bilangin ni Sandra sa kanyang mga kamay. Hindi na nga niya kayang pangalanan ng lahat. O siguro dahil hindi lang talaga siya interesado sa pinanggagalingan ng perang winawaldas niya. Dahil bukod sa yaman ng ama, wala nang dahilan pa si Sandra para ipagmalaki niya ang pagiging isang Mondragon. Kahit nga ang pagbansag sa kanya ng iba na prinsesa, hindi niya kinatutuwa. Nakita ni Sandra kung paano namutla ang professor nang marinig ang sinabi niya. Actually, wala siyang pakialam sa mga batas-batas na yun dahil may sarili siyang batas. At lalong wala siyang pakialam sa ibang tao at sa paligid niya. Mainit lang talaga ang mga mata niya sa mga taong mapang-api, sa mga nerd. At isa yon sa mga kahinaan niya dahil parte yun ang nakaraan ni Sandra na ayaw na niyang balikan pa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti nang nakapag-adjust si Sandra sa bago niyang eskwelahan. Tinupad niya ang banta niya noon na patatalsikan ng profesor niya. Pinangakuan lang niya ng latest model na Hermes bag ang din ng kanilang department. Agad na itong tumalima para gawa ng paraan ng hiling niya. Lalo't nalaman nito na anak siya ng isa sa mga philanthropist ng St. Rose University. Pati ang babaeng nakalaban niya noon, pinatalsik din niya. Personal niyang pinuntahan ng ama nitong senador at tinakot na kukumbinsin ng daddy niya na huwag itong suportahan sa darating na eleksyon kapag hindi nito inalis sa St. Rose ang anak nito. At lahat ng yun, pikit matang sinuportahan ni Don Luis Matias para lang iparamdam sa kanyang pagmamahal nito. Miss Sandra! Napahinto siya mula sa pagre-retouch ng lipstick nang marinig ang pangalan niya, pero hindi na niya ito kailangan panlingunin dahil sa ilang araw nitong pagbubuntot sa kanya, kahit pa paano kilala na niya ang boses ng babae. Maya-maya pa umupo na ito sa tabi niya, si Celeste. Ito ang nerd, yung babaeng pinagtanggol niya noon sa professor nila. Miss Sandra, simula noong araw na pinagtanggol niya si Celeste, di na ito tumigil sa pangungulit na maging kaibigan niya. Dahil wala naman siyang kaibigan at wala siyang balak na makipagkaibigan sa school na yun, pinagtiyagaan na lang niya ito. Para lang hindi mapanis ang laway niya kapag nasa school siya. Tinignan niya ito na masama dahil paulit-ulit ang pagtawag nito sa kanya. What? Thank you nga pala sa pagtatanggal mo sa akin ha. Tama lang ang ginawa mo sa teacher na yun. Masama talagang ugali nun eh. Mahilig mamahiya at mambagsak ng grades. Kahit pa matalino, basta hindi niya nagustuhan. Ilang beses ka na ba nag-thank you sa akin? Naiinis na sagot ni Sandra. Nakakarindi ka na ha? Pero nginitaan lang siya ni Celeste. Di lang talaga ako makapaniwala na sa wakas, may isang kagaya mo na nagtanggol sa akin dito sa St. Rose. Naalala ko tuloy ang kuya ko. Ayaw niya na mag-aaral ako dito sa Manila kasi baka raw mabuli ako.
Kaya hindi ko sinasabi sa kanya ang ginagawa sa akin ng professor natin. Baka kung ano pang gawin niya eh. Ayoko masangkot siya sa gulo nang dahil sa akin. Mahilig magkwento si Celeste kapag sila magkasama. Kahit hindi naman siya nagpapakita ng interes. Pero aminado si Sandra na minsan naiinggit siya sa babae dahil may kapatid ito na mukhang mapagmahal. Isang kapatid na pangarap lang niya. Napatitig siya sa babaeng kaharap. Maganda naman ito kung marunong lang mag-ayos. Napansin din niya ang ilang araw nilang pagsasama na madalas itong namumutla at parang haggard palagi. May mga araw din na pumapasok itong namumugto ang mga mata. Wala lang siyang pake, kaya hindi siya nagtatanong. You know, ang baduy ng pangalan mo. What if palitan natin? Maya-may suhestyon niya. Less na lang para may dating naman. Iyon din ang sabi ng boyfriend ko. Kaya nga less lang ang tawag niya sa akin eh. Napansin niyang lungkot sa boses nito bago napayo ko. Napaarko ang kilay niya. You have a boyfriend? Nakayuko pa rin tumango si Celeste. Yes, Miss Sandra. Taga-ibang school siya eh. 3rd monthsary nga sana namin ngayon pero 1 buwan na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Dagdag pa nito sa boses na parang paiyak na. Pero hindi naman siya interesado sa buhay ng iba kaya nakibit-balikat lang siya. By the way, Miss Sandra, kapag kuha ni wika ni Celeste, at saka mabilis na dinukot sa bagang cellphone at binuksan ang FB account nito. I'll show you something. Bahagya niyang sinulya pa ng screen ng cellphone nito nang ipakita nito ang isang post sa FB group ng St. Rose University. Hindi na sana yun papansin ni Sandra kung hindi lang tungkol sa kanya. Ang sabi sa post, kung gaano raw kaganda ang mukha niya, ganoon naman daw kasama ang ugali niya. Arrogant, vain, at mata pobre pa raw siya. Ang taas daw ng tingin niya sa sarili, at alam naman daw niya na marami ang naiinis sa kanya. Pero mas nag-e-enjoy pa raw siya. Aminado naman si Sandra na nabasa na niya yun, but she doesn't give a shit what they think of her. Ang hindi lang niya nagustuhan ay ang huling sinabi na nag-post na babae, na feeling ira at mukhang an-an daw siya sa sobrang kaputian, at malandi pa raw siya. Sa lahat ng pinakaayaw ni Sandra, yung tawagin siyang malandi, dahil ni minsan hindi siya nang akit ng lalaki. Masyado siyang maganda para gawin yun. I don't need anyone else's validation or judgment. Pero yung sabihan ako mukhang an-an at malandi, she gritted her teeth. Ibang usapan na yan ha. Oo nga, Miss Sandra, mas malandi pa nga yung alis na yan sa'yo eh. Hindi lang talaga niya matanggap na mas pinagkakaguluhan ka ngayon ng mga lalaki dito sa campus kesa sa kanya. Tukoy ni Celeste sa babaeng nag-post. Ang alis na yun daw ang tinuturing na campus sweetheart ng St. Rose. Pero nasapawan ni Sandra simula na dumating siya rito. Sabihin mo sa akin kung saan makikita ang babaeng yun. I will skin her alive. How dare her she call me a flirt? Kahit si Celeste halatang natakot sa naging reaction ni Sandra. Sa Forbidden po siya madalas tumambay, Miss Sandra. Forbidden? Isa yun sa mga sikat na bar dito sa Manila na pinupuntahan ng mga estudyante. Di ko nga lang alam kung bakit pinangalanan siyang Forbidden, paliwanag ni Celeste. Siguro dahil tanging mga influential personality lang po ang pwedeng pumasok doon. Kung ganun, samahan mo ako sa lugar na yun. Mamayang gabi din, babalatan ko ng buhay ang alis na yun. Bukod sa pagiging arrogante, kilala rin si Sandra sa pinanggalingan niyang school sa Italy na lintik lang ang walang ganti. Sure, Miss Sandra. Magkita na lang po tayo mamaya sa labas ng gate. Sasamahan kita sa Forbidden. Katulad na napag-usapan nila ni Celeste kinagabihan. Naghintay nga sa labas ng gate si Sandra. Pero lumipas na ang ilang oras hindi ito dumadating. Na ikinagalit niya. Balak sana ng dalaga na sumpatan ng babae kapag nakita sila kinabukasan. Ngunit hindi rin ito pumasok. Hanggang sa ilang araw na itong absent at walang nakakaalam kung bakit. Di rin naman niya tinanggap ang cellphone number ni Celeste nang ibigay nito iyon sa kanya. Kahit ang tinitirhan nito wala rin siyang ideya. Hindi tuloy niya alam kung paano ito kukontakin. Mabuti na lang at narinig ni Sandra sa mga klase niya ang bar na sinasabi ni Celeste na nagkataong mga kaibigan pala ni Alice. Hindi raw kasi pumasok ang babae at nag-drop out na. Pinuntahan ni Sandra ang address ng bar at narinig niya sa mga kaklase niya. Nakatulad nga ng sinabi sa kanya ni Celeste noon,
Hindi basta-basta nagpapapasok ang mga gwardya na nagbabantay sa labas. Kailangan pa niyang patunayan na anak si ni Don Luis Matias Mondragon. Pagkatapos mapatunayan ang pagkakakilanlan ni Sandra, saka lang siya sinamahan ng 2 security guard sa loob ng bar. Pinasuot siya ng masquerade mask na isa raw sa requirements para makapasok. Iba't ibang klase na rin na hindi ordinaryong bar ang napasukan na ni Sandra noong nasa Italy pa lang sila. Ngunit hindi niya pa rin napigilan ang mamangha sa paligid nang tuluyan na siyang makapasok sa loob ng Forbidden. Nakakabilib ang mga teknolohiyang ginagamit. Sa biometric device pa nga lang na ginamit kanina, nang i-verify ang identity niya, ay hindi na yun basta-basta. Automated din ang lahat ng pinto sa paligid. May mga alarm pa para maiwasan ng unauthorized access sa lugar. Protektado pa raw ito ng matataas na tao, kaya kahit malaman man mga otoridad ang mga maling aktibidades sa bar na iyon, ligtas pa rin. Sa bagay, para saan pa? At puro mayayaman ang mga customer ng Forbidden kung walang ganong proteksyon. Patay sindi na ilaw sa dance floor ang agad na sumalubong kay Sandra. Bukod sa maingay na tugtugin, maingay rin ang mga sumasayaw na halos mga lasing na, naghihiyawan ng mga kalalakihan dahil sa mga babaeng nagpo-pole dancing sa stage. Tulad niya, lahat ng mga nakikita niya nakasuot din ng masquerade mask, kaya siguro ang lalakas ng loob para magkalat. Ganon din naman siya ka-wild nung nasa Italy pa siya. May bitbit pa nga siyang alak habang sumasayaw. Pero dahil ibang pakay niya sa Forbidden, kaya nag-ikot-ikot siya sa paligid para hanapin si Alice, sa halip na makipag-inuman at makipagsayawan. Pero bago iyon, kumuha muna siya ng isang alak at tinungga niya iyon habang naghahanap. Hindi na siya makapaghintay na gantihan ng babaeng yun. Ilang araw na siyang pinagkakaguluhan sa group dahil sa post nito. Marami na naniniwalang malandi siya. At nakitawag pa sa kanya ng an-an. Naka-anonymous lang ang mga iyon, kaya ang lakas ng loob para kalabanin siya. At ang mga iyon, ang susunod niyang gagantihan pagkatapos niya kay Alice. Habang naglilibot na tuklasan ni Alice na may mga VIP rooms din pala. Salamin pa ang bintana ng ilan sa mga iyon. Ang iba naman nakabukas lang ang pinto, kaya kitang-kita niya mga nangyayari sa loob. Mga estudyante na sabog sa pinagbabawal na gamot, mga couple na parang nasa porn site lang, at kung ano-ano pang mga gawain na kahit sino mga magulang hindi gugustuhin makita. Napailing na lang si Sandra. Sa lahat ng bar na napuntahan niya, iyon ang kakaiba. At hindi siya bilib sa nakaisip ng ganong concept, dahil siguradong maraming kabataan na maagang masisira ang kinabukasan. Oo, may pagka-liberated siya, pero ni minsan naman hindi niya nagawang i-involve sa ganong kahalayan ang kanyang sarili. Nang mapagod si Sandra sa paglilibot at hindi pa rin niya nakikita si Alice o kahit ng mga kaibigan ng mga ito, umupo muna siya sa isang couch na nasa sulok ng bar, bit-bit pa rin ang isang bote ng alak. Shit! Paano nga ba niya mahahanap ang babaeng yun kung nakamask ang lahat ng tao rito? Kung bakit kasi hindi na lang niya inalam ang bahay nito at doon niya sinugot? Siguro dahil na-curious siya sa lugar na yun. Kaya ginusto rin niyang puntahan. Hi, beautiful. No. Mabilis niyang sansala sa sasabihin sana ng lalaki. Bigla na lang lumapit yun sa kinaroroonan niya. Isa lang ito sa maraming lalaki nagpapapansin kay Sandra simula nang dumating siya. Pero kahit isa man sa mga yun, wala siyang napupukaw ng interes. Then another man came and asked her, Hey miss, pwede ba? Shut up and leave. Bulyaw niya sa lalaki. Kaya nagmamadali itong umalis sa harapan niya. Ngunit sadyang ayaw siyang tantanan ng mga lalaki sa bar na yon. At may sumunod pa. Miss, kahit sayo lang. Sa impyerno ka sumayaw. Bullshit. Naiirita niyang sigaw. Lalo pa't medyo nahihilo na siya dahil sa dami ng alak na nainom niya. Napasarap ang pagtungga niya habang abala siya sa kaiisip kung paano mahanap si Alice. Yung nakamask din pala ito. Bakit kasi hindi niya kaagad naisip yun bago siya sumugo dito? Ilang kalalakihan pa sumubok na lapitan si Sandra, pero lahat tinataboy lang niya. Akala niya makakaiwas na siya nang lumipat siya sa mas tago at mas madilim na parte. Iisang dim light lang ang naroroon. Imposibleng may makakita pa sa kanya roon, kaya nagtanggal muna siya ng mask. Pumikit siya para magpahinga saglit.
Pero ilang minuto lang ang lumipas, may narinig na naman siyang boses ng lalaki. Are you Google? 'Cause you've got everything I've been searching for. Ano raw? Sa lahat ng lalaking lumapit sa kanya na gabing yon, ito yata ang pinaka-corny at baduy. Pero nang dahil doon kaya nakuha nito ang atensyon ni Sandra. Siguro dahil sa baritone voice nito. Puno ng iritasyon ang kanyang muka nang dumilat siya at tinangala ang lalaki. Kuto! Bigla na lang natikom ang dalaga ang kanyang bibig nang makita niya nagmamay-ari ng baritonong boses na iyon. Eksakto naman na bumukas ang isang ilaw na malapit sa kanila and she saw the man standing in front of her. At hindi lang basta nakatayo ha. She stands with confidence. Nakabalanda pa rin sa harapan niya ang matipuno nitong katawan dahil nakabukas lahat ng botones na suot nitong long sleeve button-down shirt. Nakasuot din ito ng rugged blue faded jeans. Parang wala sa sarili na napatitig siya sa abdominal muscles nito. And Sandra wanted to feel them in her hands. She couldn't help but stare open-mouthed in his body. Marahas na napapilig ang dalaga. Gosh, kailan pa siya nagnasa ng ganun sa isang lalaki? Naramdaman din niya na parang may nabubuhay na bahagi sa kanyang katawan nang mag-angat siya ng muka at humarap sa lalaking ito. Mga mata at labi lang nito ang nakikita niya, pero ramdam ni Sandra kung gaano kalakas ang dating nito sa sistema niya. This man was oozing with sex appeal. Nawala tuloy sa isip niya na wala pala siyang suot ng maskara. Nakalimutan rin niyang itaboy ito at sa halip nakipagtitikan pa siya rito. Yes, nakataas ang kilay na tanong ni Sandra nang makabawi siya sa presensya nito. Pero napansin niya na parang nag-ibang boses niya. For the first time, hindi siya nagtaray sa isang lalaki na hindi naman niya kilala at halatang inaakit siya. At iyon rin ang unang beses na humanga siya ng ganon sa opposite sex. Kahit hindi pa naman niya nakikita ang buong mukha nito. Kahit gaano pa siya kalasing, lalong nasira ang sistema ng dalaga nang umiti sa kanyang lalaki. May I join you? Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya at agad siyang napatango. Sa isang iglap lang, napatiklop siya ng isang lalaki at estranghero pa. Sure, daig pa ni Sandra ang isang maamong tupa na walang nagawa nang umupo sa tabi niyang lalaking hindi naman nagpapakilala. Ni hindi ito nag-abalang tanungin ang pangalan niya. Nawala na sa isip niya ang totoong pakay sa bar na yun. Kahit ang paghinga ay parang nakalimutan na rin niya nang mapansing wala ng pagitan ng katawan nila ng estranghero. Ako ba unang lalaki na kalapit sa iyo ngayong gabi? Nakangising tanong nito sa kanya, kaya naputol ang pag-iisip niya. Hindi niya alam kung paano nito yun nalaman, ngunit napatango na lang siya. Yes, kung ganun, ang swerte ko pala. Gumuhit ang mapang-akit ng ngiti sa mga labi nito. Bago siya kinindatan, ngumiti lang ang dalaga. Siya pang una naglahad ng kamay at nagpakilala. Micaela Cassandra Mondragon nga pala. Tinanggap lang nito ang pakikipagkamay niya, ngunit hindi nagpakilala. What a beautiful name. Thanks, nakangiting sagot niya. Akmang babawiin na niya ang kanyang kamay. Pero hindi yun pinakawalan ng lalaki. Sa halip at mas hinigpitan pa ang pagkakahawak at pinisil ang palad niya. Do you mind dancing with me? No, I don't mind. Mabilis niyang sagot, kahit na siya man nagulat din. Parang hindi na niya kilala ang sarili ng mga sandaling yun. Kanina pa nga ako naboboard dito eh. Same, maiksing sagot ng lalaki bago ito tumayo at inilahad ang kamay sa harapan niya. Para tulungan siyang makatayo. Kumapit naman si Sandra sa kamay nito. Pero dahil nga lasing siya kaya nawalan siya ng balanse. Muntik nang tumama ang labi niya sa bibig ng lalaki. At nang subukan niyang lumayo, bigla na lang nitong sinapong pisngi niya at sinakop ang mga labi niya. Napasinghap siya sa sobrang gulat. The softness of his lips stunned her. Hindi inaasahan ni Sandra ang sensasyong mararamdaman niya dahil siguro sa espiritu ng alak sa katawan niya, kaya nawala ng inhibisyon niya at tumugon siya sa halik ng estrangherong iyon. And she was turned on when she heard him moan. Sa likod ng isip niya, natutuwa ang dalaga na nagugustuhan itong ginagawa niya. Hindi niya alam kung gaano katagal naglapat ang kanilang mga labi.
Hindi niya alam kung gaano katagal naglapat ang mga labi nila ng lalaki ngayon lang niya nakilala, pero hinahayaan niya na yakapin siya. Bibitaw na sana siya sa paghahalikan nila dahil naramdaman niya na lalo pang nagliyab ang init ng kanyang katawan, pero hindi siya nito pinayagan. Mas sumigpit pa ang mga braso ng lalaki na nakapulupot sa bewang niya at mas naging mapusok pa ang halik na ginagawa nito sa kanya. Feeling ni Sandra, lalo siyang nalasing sa mabango nitong hininga at hindi na napapigilan ang kamay na otomatikong kumapit sa batok nito. Siya pa ang kusang nagdikit ng kanyang katawan sa katawan nito. Mas lalo pang pinalalim ng lalaki ang halik na pinagsasaluhan nila. Halos hindi na siya makahinga sa sobrang higpit ng yakap nito. And the way his hard chest was pressed intimately against hers, making her body burn. Naramdaman na niya ang pag-ikot ng kamay nito sa katawan niya. Napigil ni Sandra ang kanyang hininga nang hawakan ng lalaki ang dibdib niya. Pero dahil wala siya sa katinuan at dala na rin ang kakaibang epekto nito sa kanya, napaungol pa siya sa halip na pigilan at pagalitan nito. Gumanti pa nga siya ng haplos din sa katawan nito, ni hindi siya tumigil nang dumaasdos ang kamay niya pababa sa tiyan nito. "You're making me horny." Bulong nito na may ngiti pa sa mga labi. "Same here." Walang ligoy na sagot ni Sandra. Wala siyang ideya kung saan nilipad ang natitira niyang kumpiyansa at tuloy na siya nagpatalo sa init ng katawan. Lalong lumapad ang pakangisi ng estranghero. "Malapit lang dito ang VIP room. Wanna come?" "Sure," kinakabahan na sagot ng dalaga. Pagkasabi noon, hinawakan ng lalaki ang kamay niya. Iginiya siya papunta sa kwarto na sinasabi nito. Nagulat pa siya dahil katabi lang iyon ang kwarto nang magkapareha na nakita niya kanina na nasa gitna rin ng mainit na pagsasalo. Pagkapasok nila sa loob, kaagad na nilak ng lalaki ang pinto. Sinungga pa ng labi niya, pagharap pa lang nito sa kanya. Isinandal siya nito sa pader, na agad na nagpainit naman sa katawan ni Sandra. Hanggang sa namalayan na lang niya na nasa ibabaw na sila ng kama at isa-isang hinuhubad ng estranghero ang mga damit nila.